Hello guys, ano ang pagkakaiba ng TO versus RTO? TO is timeout, RTO is referee timeout. So ngayon, ano nga ang pagkakaiba nga niyan? Siyempre, ang referee's timeout, nangyayari yan kapag may injured. Isa dyan, ang example is pag may injury. Isa pa, maliban pa sa mga ibang concern na kailangan talagang itigil ni referee. Basta walang madidisadvantage na kupunan. Sa pagtigil ng referee, no? May mga senaryo na hindi naman either teams ang may dahilan. Minsan, referee talaga gusto niya ipatigil kasi maaaring may communication sa tables committee na kailangan maging klarado. That is a referee's timeout. Pero, isa na dyan nga, sinasabi ko yung injury timeout. Ano naman yung timeout? Ito yung timeout, napakalaga nito, TO. Ang timeout ay mayroong dalawang timeout sa first half, pwedeng gamitin kahit anong quarter, yung dalawang timeout na yan. Pwedeng ubusin mo yan sa first quarter na dalawang timeout. Ganon din sa second half. Alright? Pag hindi mo yan nagamit na dalawang timeout para either of the team sa first half, forfeit na yan. Hindi na yan pwedeng i-carry over or dadalhin sa second half. Ngayon, papunta naman tayo sa second half. Ilan ang timeout sa second half? 3. Ilan sa overtime? 1. O, yan yung mga dapat na timeout ng bawat either of the team. Ngayon, doon tayo sa second half na 3. Kapag nag-timeout ka sa third quarter, una mong timeout, magagamit mo lahat yung 3 timeout na yon. Okay? Ngayon, alam mo, ang una mong timeout sa fourth quarter at 2 minutes or less than 2 minutes ng fourth quarter, ang una mong timeout. So, ang maximum timeout na lang na pwede mong i-timeout is 2. Pero dahil nagamit mo na yung una mong timeout sa 2 minutes less than 2 minutes ng fourth quarter, ang pinakauna, mayroon ka na lang 1. So, hindi na po 3 yung timeout mo. Dahil, ang unang timeout mo, ginawa mo sa less than 2 minutes or 2 minutes ng fourth quarter. Yan yung ano dyan. Para bang, supposed to be, dapat 3, mababawasan ng 1, yung ibinawas na forfeit na yon. Bakit? Dapat, para hindi yun ma-forfeit, mag-timeout ka more than 2 minutes ng fourth quarter or third quarter. Ang timeout na iyan, dapat sa ganyang timing, yung unang pag-timeout. Ganun mo dapat i-timeout yung pinakaunang timeout. Pero kung ang pinakaunang mong timeout, ginawa mo sa less than 2 minutes or 2 minutes ng fourth quarter, magiging 2 na lang ang maximum mong timeout. Mga kapatid sa pananampalataya. Imbes 3. Kaya para 3, gawin mo ang una mong timeout sa third quarter or more than 2 minutes ng fourth quarter para 3 ang nakalat sa yung timeout. Ngayon, Teacher ABM, paano naman yung, alimbawa, nag-timeout ka sa third quarter? So, therefore, kung tututalin mo ang timeout na para sa yung kupunan is 3. Kasi nag-timeout ka sa third quarter, meaning more than 2 minutes or ng fourth quarter, yung paggamit mo ng timeout. Yung pangatlong timeout ba, kailangan ba talaga gamitin yun sa less than 2 minutes or 2 minutes ng fourth quarter? Walang specific sa rules na ganun ang dapat gawin. Wala pa akong nabasa sa rules na ganun ang basis sa pagbigay ng pangatlong timeout sa second half. So, kung mayroon kayong mga resibo dyan na sa tingin nyo, may nagsusupport dyan na ang pangatlong timeout sa second half gagamitin sa 2 minutes or less than 2 minutes, i-comment nyo sa comment section ng resibo. Marahil naging practice na yan. Ang tanong, tama ba yung practice o mali? So, kasi ang iba, yun ang ginagawa. So, ako, para sa akin, yung insight ko, baka hindi ko pa nababasa, pero tila wala nakasulat sa rulebook na yan. Na ang pangatlong timeout sa second half gagamitin sa 2 minutes less than 2 minutes ng fourth quarter. Mabuhay ang mga arbiterong Pilipino. Mabuhay po tayong lahat. Thank you.